Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga magulang at sa lahat po ng naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Binabati po namin ang lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan at maging ang anibersaryo po ng kanilang kasal. Nawa ay mamalagi po na ligtas tayo sa iba't ibang uri ng kapahamakan at mabibigat na karamdaman. Hinahangad po ng lahat ng tao na mapabuti ang kanilang buhay at ang kanilang pamumuhay. Ito po ang dahilan kaya ang mga kabataan ay nagsisipag-aral upang magkaroon sila ng matatag at mabuting kalagayan sa hinaharap. Ito rin ang isinasaalang-alang ng mga tao sa pagpili ng kanilang propesyon at hanap buhay. Pinipili nila ang mga gawaing inaakala nilang makabubuti sa kanilang buhay. Ang nakalulungkot lamang po, ang iba ay nagkaroon ng maling paniniwala na kapag malago na at maunlad ang kanilang karunungan at kaalaman, ay makatitiyak na silang mapabubuti ang kalagayan ng kanilang buhay rito sa mundo. Subalit, totoo po ba iyon? Kapag ang isang tao ba ay sagana sa kaalaman at may kakayahan na siyang mapabuti ang kanilang pamumuhay? Mapagbabatayan po ba ng tao ang sarili niyang kakayahan para siya ay mapabuti? Basahin po natin na nakasulat po dito sa Ecclesiastes 6:12, ganito ang ating matutunghayan. Sapagkat sino ang makaaalam kung ano ang mabuti sa buhay ng tao sa panahon ng iilan at walang kabuluhang mga araw na ilalagi niya na tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari sa ilalim ng araw pagkatapos niyang pumanaw? Meron po bang kakayahan ng tao na malaman sa ganang kanyang sarili lamang kung ano ang makabubuti sa kanyang buhay? Wala po. Kahit na ngayong napakaunlad na ng karunungan ng tao, limitado pa rin po ang naaabot ng kanyang pananaw. Ano ang katunayan nito? Wala pong tututol sa inyo. Napakaraming marurunong na tao ang napariwara at nasawi. Bakit hindi po mapanghahawakan ng sariling pananaw at pag-iisip ng tao para matukoy niya ang makabubuti o makasasama sa kanya? Ganito po ang pahayag sa atin sa Kawikaan, sa 14:12, basahin natin. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Mga kaibigan, hindi nga po ba may mga taong nagkamali ng pagpapasiya sa mga mahahalagang desisyon sa kanilang buhay? Ano po ang dahilan? Sapagkat ang akala o pananaw nila ay makabubuti ang kanilang naging desisyon, subalit nagbunga iyon ng kabiguan. Kaya totoo po ang nilalaman ng talatang ating binasa. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya ang iba ay hindi lamang po nabigo, kundi napahamak pa. Ngunit, alin po ang lalong magbubunga ng malaking kasawian sa tao? Kung nagkamali siya sa pagpili ng relihiyon na kanyang inaniban o sinamahan, sapagkat ang ibubunga niyaon ay kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Kaya sa bagay na ito, lalong kailangan po ng tao na makaiwas sa pagkakamali. Mga kaibigan, alam po ba ninyo kung ano ang nangyayari sa tao dahil nga sa merong limitasyon, may hangganan ang kanyang nalalaman? Basahin po natin dito sa Ecclesiastes 9:12. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Sa ano po itinulad ng Biblia? Ang taong dinaratnan ng masamang pagkakataon dahil merong limitasyon ang kanyang nalalaman at ang kanyang kakayahan.
Ang sabi po sa talata ng Biblia, siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ano po ang nais ipaunawa nito sa ating lahat, mga kaibigan? Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras o kung kailan at kung paano siya mamamatay. Kaya nga ang banggit po sa atin sa talata ng Biblia, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Tanong, mga kaibigan, meron po bang kakayahan ng tao na pigilin ang kanyang kamatayan? Dito naman po sa 8:7 hanggang 8. Pakinggan ninyo, mga kaibigan. Walang makapagsasabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Ganito po inilarawan ng Biblia ang kawalang kakayahan ng tao sa harap ng kamatayan. Ang sabi po, kung paanong hindi mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Mga magulang at mga kaibigan, yayamang sagan ng ating sarili lamang ay hindi po natin alam kung ano ang tunay na makabubuti sa bawat isa sa atin. Kailangan hanapin at matagpuan natin ang paraan upang tayo ay maligtas sa anumang pagkakamali na ikapapahamak ng ating buhay. Paano tayo maliligtas sa anumang kamali ang ikapapahamak ng ating buhay? Sa pagkakamali na ikapapahamak ng ating kaluluwa, lalo na pagdating ng araw ng paghuhukom. Pakinggan po ninyo ang panalangin ng lingkod ng Diyos na si Haring David dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 119:133 batay po sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Patatagin mo ang aking mga hakbang sa iyong salita at huwag mong pahintulutang maghari sa akin ang anumang kamalian. Ito po ang kailangan natin, mga kaibigan, para hindi maghari sa atin ang anumang kamalian. Kailangan po patatagin natin ang ating mga hakbang o paglakad sa mga salita o aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po, mga magulang at mga kaibigan, ng mga salita o aral ng Panginoon Diyos sa buhay ng tao. Ano pa ang kapakanan sa buhay ng tao ng mga salita o aral ng Panginoon Diyos? Basahin natin sa Kawikaan sa 4:11 hanggang 13. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ano po ang kahalagahan sa buhay ng tao ng mga salita ng Panginoon Diyos? Ito po ang magtuturo sa atin sa daan ng karunungan. Papatnubay sa atin sa landas ng katwiran. Anong kabutihan ko ang lagi nating nilalakaran o sinusunod ay ang mga salita o aral ng Panginoon Diyos? Ayon po sa talata ng Biblia, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. Kaya anong tagubilin sa atin para pakinabangan natin ang mga salita o aral ng Panginoon Diyos? Sana napansin ninyo, sabi sa talata, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ganito po kahalaga ang mga salita o aral ng Panginoon Diyos. Kaya marapat lamang nating bigyan ng matinding pagpapahalaga. Nang dumating po ang panahong Kristiyano, itinuro rin po ba ang pagpapahalaga sa mga salita ng Panginoon Diyos? Ang babasahin natin sulat ni Apostol Pablo dito po sa 2 Timoteo sa 1:13. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya
at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sana ay napansin ninyo ang nasa unahang bahagi ng talata na ipinahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Bakit po ang aral na itinuro ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, ang dapat nating gawing batayan sa paglilingkod sa Diyos? Ayon sa ating binasa, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Pagka binasa po natin sa ikalawang Samuel, sa 7:28, mga magulang at mga kapatid, ang katotohanan ng tinutukoy po ay ang mga salita o aral ng ating Panginoon Diyos. Saan po ba natin mababasa ang mga salita ng Diyos? Dito po sa Biblia o sa mga banal na kasulatan. Kaya marapat nating sampalatayanan ang mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po dito sa Biblia. Subalit, lahat na lamang po ba ng mga humahawak ng Biblia ay nagtuturo ng katotohanan na dapat sampalatayanan? Hindi po. Sapagkat ayon din sa talatang ating binasa, sana napansin ninyo, manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung gayon, ang tagapangaral na dapat pong pakinggan ay ang nagbubunga ng pakikipag-isa ng tao sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang kanilang tinuruan ng katotohanan ang tumanggap ng tunay na pananampalataya na dapat nilang panatilihan. Ito naman marahil po ang sasabihin ng iba, mga kaibigan, kami, nakipag-isa rin sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi tinanggap namin siya bilang pangsariling tagapagligtas at personal Savior. Kaya mahalaga po na itanong natin, mga kaibigan at mga magulang, ayon po sa Biblia, sino ang tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo? At sapat na po bang ipahayag lamang nila na sila'y sumasampalataya raw sa ating Panginoong Jesucristo? Ang babasahin po natin ay sulat at pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso sa 5:31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Kung paano po, mga kaibigan, na ang mag-asawa ay iisa sa harap ng Panginoon Diyos. Gayon din si Kristo at ang kanyang iglesia. Sa makatwid, napakahalaga po na ang tao ay maging kaanib o miyembro sa tunay na iglesia. Ano dahilan? Sapagkat ito, ang iglesia, ang kaisa ng ating Panginoon Jesucristo at merong kaugnayan o relasyon sa Kanya. Ano po ang kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang iglesia? Dito naman po sa talatang 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan at mga magulang, kung paano pong ang lalaki ang ulo o pangulo ng kanyang asawa, ang Panginoong Hesukristo naman po ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Marahil po, walang tututol sa inyo sa katotohanan ang may kaugnayan sa ulo ay ang kanyang sariling katawan. Kaya ang sino mang hindi kaanib sa iglesyang katawan ng ating Panginoon Jesucristo, huwag po kayong magdaramdam. Hindi siya kaisa ng ating Panginoon Jesucristo at wala rin siyang relasyon o kaugnayan sa Kanya. Ang naging suliranin naman po sa iba ay ang naglitawan ngayon na nagpapakilalang sila raw ay kaanib din sa iglesia. May nagsasabi pa nga na lahat daw ng mga iglesia o relihiyong ito
bagamat magkakaiba ng paniniwala o pananampalataya, ay pare-parehong katawan ng ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, sinasang-ayunan po ba ng Biblia ang paniniwalang gayon? Basahin natin ang sagot ni Apostol Pablo sa Roma sa 12:4 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sana ay napansin po ninyo ang ipinahayag na ito ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na iglesia. Ang sabi niya, kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo. Ang marami po ay ang mga sangkap o kaanib ng katawan. Ilan lamang po ang katawan o iglesia na kanilang kinaaaniban, iisa lang at hindi po marami. Sa makatwid, iisang organisasyon lamang ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi ito binubuo ng mga relihiyon o ng iba't ibang pangkatin po ng pananampalataya. Ano po ang pangalan ng iglesyang ito at gaano ito kahalaga ayon sa Biblia? Ang babasahin natin ay pahayag ni Apostol Pablo sa Gawa 20:28, batay po dito sa Holy Bible from the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa's translation, Acts 20:28, sa wikang Pilipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kaniyang dugo. Mga kaibigan at mga magulang, ito po ang tunay at iisang iglesia na ipinakikilala ng Biblia. Ang Iglesia ni Kristo. Gaano po kahalaga ang Iglesia ni Kristo? Ayon sa talata na ating binasa, ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Kaya ang Iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Bakit po mahalaga na ang tao'y makasama sa iglesia o relihiyon na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo? Ano po ba ang biyayang dulot ng ginawa niyang pagtubos sa Iglesia ni Kristo? Ang babasahin natin na kasulat po sa Roma sa 5:8 hanggang 9, pahayag ni Apostol Pablo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga magulang, tinalakay na po natin sa mga nagdaan, gaya ng makikita nyo sa inyong screen, batay sa Roma 3:23, tayong lahat po ay nagkasala sa Panginoon Diyos. At bunga nito, batay po sa Roma 6:23, ay pinapananagot niya ang tao na magbayad sa ating kasalanan na ang kabayaran po ay kamatayan. Hindi lamang po ang unang kamatayan na pagkalagot ng hininga, batay po sa Apokalipsis 20:14, kundi ang ikalawang kamatayan o kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Subalit, ano po ang kapalaran pagka ang tao'y naging kaanib sa iglesia ni Kristo na tinubos niya ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo? Ayon po sa ating binasa, ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung gayon, iginawad sa kanila
ng Panginoon Diyos ang ganap na kapatawaran sa kanilang kasalanan. Absolute pardon. Hindi na po ibinibilang sa kanila ang kanilang mga naging kasalanan. Kaya ano na ngayon pa lang ang natitiyak na nila? Ang sabi po ni Apostol Pablo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ito po ang kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom. Baka naman ang isipin ng iba ganito. Baka naman po mayroong pang ibang kaparaanan para ang tao mapatawad sa kasalanan. Gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, matulungin sa mga nangangailangan, kung tawagin nga po, mga taong pilantropo, o kaya sila po ay prayerful, o kaya mapanalanginin sa Panginoon Diyos, at iba't iba pang sa akala nila, mapatatawan sila sa kasalanan. Mga kaibigan po namin, hindi namin sinasabing mali na gawin ang mga bagay na ito na binanggit namin sa inyo na ikinakatwiran po ng iba. Subalit, ayon po sa Biblia, meron po bang ibang paraan upang ang tao ay mapatawad at malinis sa kanilang kasalanan maliban sa pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin dito po sa aklat ng Hebreo sa 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Nais po naming ipapansin sa inyo ang ipinahayag ni Apostol Pablo na maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kapag ka po sinabing maliban, sabi nga sa Ingles ay except, bukod tanging ito lang at wala ng iba pang paraan. Kaya ang ginawang pagtubos ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang tanging paraan upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Alin po ba ang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo? Ang Iglesia ni Cristo, gaya ng ating binasa kanina. Kung gayon, hindi po maiiwasan ng sinuman na hanapin at pagka natagpuan ay aniban ang tunay na iglesia, ang Iglesia ni Cristo, upang siya ay mapatawad sa kasalanan at makatiyak ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Mga magulang at mga kaibigan, ang mga katotohanan ito na ibinabahagi po namin sa inyo ay pawang mga salita at aral ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Natatandaan po ba ninyo ang binasa natin kanina na ipinahayag ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo 1:13? Ang sabi niya, gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Yamang ang mga ito ay pawang katotohanan. Hangad po namin na minsan pa ay pinakinabangan po ninyo ang inyong ginawang pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo na Daan ng Buhay. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay at hangad po namin ang kapayapaan lagi sa inyong buong sambahayan.